Na yung about GMO na nakakasama talaga sa ating katawan, sa DNA natin. Pero paano natin madi-differentiate yung mga non-GMO with GMO na mga pagkain? Katulad kunyari ng kamatis na makakapalang balat. So ibig Na sabihin, 1 linggo na, 2 linggo na, hindi pa rin nahihinog. Okay. So, ibig sabihin, yung mga makakapal, katulad kasi sa atin dito, talagang maninipis talaga. Di ba yung tipong parang konting laga mo lang, mabilis siyang natanggal na yung pinakabalat niya. Sa atin sa Pilipinas, ang tingin ko lang, ito naman narinig ko din na itong Sinta at Solo ay hybrid yan. GMO rin yan. Kaya siguro wala namang masama. Choice naman natin ito. Pero why not just try to be open in that subject. Para in that way, ang purpose naman natin ito, kaalaman, pangkalusugan. Wala naman tayong tinatayong kung ano pa man dito. Pero ang tanong dito, marami ng tao nagkakasakit ngayon. I think it is really a high time for us to be open-minded. So, ibig sabihin, Dok, karamihan sa mga prutas at gulay na talagang yung sobrang laki, like yung ibang mga eggplants natin, mga talong, talagang yun ang eggplant pati napasok. Pati yung mais na mais natin yung ngayon. puti. Kahit puti ngayon, napasok na eh. Kaya mas maganda yung maliliit na lagkitan. Opo. So, ibig sabihin Pero nga, Dok, maganda kung mapipreserve sana natin yung mga local product natin. Kasi, siyempre, buong mundo to eh. So, ibig sabihin, Dok, yung mga original na mga shape or mga sizes ng mga natural dito sa atin, sa ating bansa, ay mas maingatan natin maliliit. yung original natin. So, ibig Huwag naman natin i-give up yung local natin dahil meron namang benepisyo to sa kalusugan. So, ibig sabihin, Dok, yung maliliit na mga, sabihin natin yung kamatis, yung mais natin, talagang maliliit talaga sila originally. Pero meron din tayong kamatis na maganda, yung malaki. Ay, oo, yung malaki din Maninipis siya. ang balat Yun, nito. manipis ang balat. So, makikita natin yung differentiation, mga kaibigan, sa ating pong mga manonood, na yung organic talaga, manipis po ang balat. Tapos sa mga mais naman, Saka Dok, ngayon, nasa internet na, pwede na silang ayun, mag-serve so pwede natin pong about i-search. GMO. Okay, ayan. Kasi So, siyempre, mahirap naman yung akala nila, ako lang yung pinanggagalingan nito. opo, Actually, pwede na rin naman nilang kontakin si Dr. Cabana dahil siya naman talaga yung authority. Dahil biochemistry, molecular biology, ang expertise niya, isang scientist. Ang ganda ng paliwanag niya dyan. Talagang you'll be able to be blessed and be enlightened with that presentation or explanations. And there's something na talagang gift na rin ng Panginoon tong wisdom na ito. Kaya, all over than 30 years ago, talagang I tried everything to avoid or prevent eating GMO product. Because I want to keep myself being free from any kinds of disease. Alam ba kung bakit? Kasi ang sabi, di ba, pinag-usapan natin yung it is impossible for those who indulge appetite to attain Christian perfection. Alam ba, sabi ng ating propetisa, sabi nga, it should ever be kept prominent that the great object to be attained through this channel is not only health, but perfections and the spirit of holiness, which cannot be attained with diseased bodies and minds. Isinulat yan sa Healthful Living, page 54. So, ibig sabihin, imposible raw eh. Mahirap na ma-attain daw yung perfections ng character at yung pagpapakabanal sa isang tao na merong tinatawag na karamdaman. Dahil alam naman natin, nandito rin sa Healthful Living, na ang karamdaman, ang sabi, ulitin ko, parang nabanggit ko na, Satan is the originator of disease. There is a divinely appointed connections between sin and disease. Sin and disease bear to each other the relationship and cause and effect. Na ang sabi nga, the majority of disease which the human family had been and are still suffering under have been created by ignorance of their own organic law. Kaya napakahalaga na malaman natin na ang originator nito ay ang kaaway na ang dahilan pala kung bakit dahil yung kautusan ng pangkalusugan, yung 8 laws of health, ang siyang hindi nila naiintindihan at hindi man lamang nila alam. Tayo na nga mga Adventist, alam na natin eh. Pero bakit kung minsan parang ordinaryo lang? Eh how much more yung walang alam? Kaya pag pinag-usapan natin yung tinatawag na karamdaman, kay Satan yan. At mahihirapan ka talaga na magpakabanal at magkaroon ng tinatawag na
power ng kasakdalan through the grace of God, dahil yun yung produkto ng tinatawag righteousness by faith. Yun yung binanggit to sa Revelation 14:6-12. Here are the patience of the same. Here are the patience of the same. Here are they that keeps the commandments of God and have the faith of Jesus. Mga banal ito na merong pagtitiis at pagtitiyaga. Lumalaban talaga ito. Bakbakan. Kaya napakahalaga na pag inatake natin itong pamamaraan ng kaaway na binanggit sa under the snares of Satan, sa great controversy, ito yung atake ng may kinalaman sa panlasa. O kung tawagin natin ni appetite. Paano mo naman malalaman ng taong may sakit? Di ba, food addiction is one of the most, what you call that, na hindi masyadong nabibigyan ng daan. Yung food addiction. Sa Pilipino, ang tawag sa food addiction, matakaw, katakawan. Ang sabi nga nila, paano malalaman na meron kang food addiction o sakit ng katakawan? Talagang malalaki ang tiyan yan. Talagang medyo humina na yung kanilang metabolism dahil maaring walang alam yan doon sa pagkain ng between meals. At hindi nila alam yung tamang oras ng pagkain. Actually, 4 hours before bed, dapat nakakain ka na. Para at least, kasi meron at least pa tayo... hindi na magtatrabaho yung tiyan mo kasi siyempre pag natulog ka na, kakain ka, hindi talaga mabiburn yan. Mahirapan yung system mo. Magkakaroon ng delay. Kaya kung pagka minsan, siyempre, part yan ng edukasyon. Kaya kung meron man tinatamaan dyan, bato-bato sa langit, eh, ang obesity, sakit yan eh. To be honest with you, bakit tayo magpapaligoy-ligoy? Di ba sabi ko nga sa'yo, kaalaman pang kalusugan, ang tamaan. Mag-vegetarian. Mag-vegetarian. Kaya yun yung pinopoint. At ang sabi pa, 3SM 292, for those who are looking for the coming of the Lord, are we looking for the coming of the Lord? Of course. For those who are called to be laborers in His vineyard, for all who are fitting themselves for a place in the everlasting kingdom, how important that the brain be clear and the body as free as possible from disease. Kaya pala yung Jacob's trouble, malulusog yung 144,000. May 8 laws of